Hmm. Hi, good evening, everyone. Let me just check. Eden, this to comment. Hi, Eden. Hi, and to all viewers that will be taking board exam. Eden, hi. Good evening, everyone. Tracy Stevens. Hi, good evening. Riri Amster, Eden. Thank you so much for joining. Incoming first year ISM for any advice. Oh, you better be serious about that course. Is that Industrial Security Management sa PCCR? Ka ba? Not so sure about that. See, Real, thank you so much for joining. To some others, be very good, huh? See, Industrial Security Management, if I'm not mistaken. Tama. Hmm? Hello po. Pwede pa magtanong? Sorry. Ma'am, I always go for reality. It will be very awkward naman kasi ipilit mo kung sir, di ba? That's why I prepare pa rin yung mga tawag na, let's say ma'am, mga ganun. Ma'am, tawag nila sa akin. Or minsan, prof, no, nano. Yeah. So what about incoming first year of PCCR? Mm-mm. Master's of Forensic Psychology. Well, forensic naman is very good. No, it doesn't matter kung anong standing niyan if you're into masters already. Sabi mo, you're planning to have your master's forensic psychology. So, definitely, you've already taken BS psych. Tama ba? Nona? Nona? Nona, no. Sagutin mo nga ako, magkwentuhan tayo. Are you already a graduate? I mean, anong standing ng forensic psychologist sa industry niyo? Well, sa industry namin, I teach kasi, I came from PNP Forensic Group and now I teach forensic psychology. Siguro papasok yan all after the crime scene processing kasi dun ka magiging effective, no? If the court would like to ask for the assistance of forensic psychologist, okay yan. Kasi forensic psychologist kasi you're working for the living. Tama. You're working for the living who happens to have this living, I mean, all after the crime kasi yan eh. So you're going to work with the living and you need to trace uh, what's the motive of the incident. Parang ganun eh. Kasi, di ba, you need to trace out ano bang reason ito. And, you need to deal with all those suspect, person of interest, families of the victim. Tama ba? Oo. So, status, I don't know kung when is the right time para ipatawag kayo, mga forensic psychologists, no? But definitely, inside the scene of the crime, inside the crime scene, lahat naman kayo, you need to conduct crime scene processing sabay-sabay. But yung specialization mo, let's say forensic psychologist ka, to tell you honestly, I'm a graduate, to tell you honestly, I work for 17 years of my 24 years sa forensic. And hindi naman ako nakapag-work in particular sa forensic psychology. O psychologist rather, no? Kasi magkakasama naman kami.
Sana po, I'm just thinking of it standing in the history para ma-practice ko talaga. Sana nga ma-practice mo talaga kasi I don't know when is the best time para ipatawag kayo ng court. Kasi magiging forensic psychologist ka if you are now enjoying being one of the investigators sa crime na nangyari and in and out ka sa court. Other than that, how can you practice ba forensic psychologist, you know? Being one forensic needs to be in court. The time na pinapatawag kayo. Yun lang yung time na nako-consider nating forensic ang isang investigador kapag nakapag in and out na siya sa court. Tama? So, yun lagi iniisip ko sa mga forensics. Yeah, kasi kami, in and out sa court at yun yung basihan namin para matawag na forensic. Forensic photographer ako, forensic question document examiner yung isa, yung mga ganun. Prof, mainam po ba mag-aral ng mga forensic na seminars? Yes, very good naman yan. I'm a registered criminologist. No? And lahat ng klaseng at gusto ko na pag-aralan, pinag-aaralan ko. Kasi hindi naman wala namang, there's nothing to lose, something to gain if you're going to attend seminars, no? When it comes to forensic. Teka, magpo-forward muna ako sa nanay ko, ha? Andiyak sa partner ko. Wala pa sila rito. Yan. Patrick Mendoza, hi, good evening. Nakakatakot pala. Well, what do you mean nakakatakot, Nola? Oh. Ano ang tanong ng isa? Wala pang partner mo doon. Mainam po ba mag-aral ng mga forensic na SEM? Yes. And up to this time, I'm still into those forensic seminars. Wala namang wawala. There's nothing to lose, something to gain if you enroll yourself. Alam mo yun, anything na may kinalaman sa education or sa edukasyon, grab nyo agad yun. Kasi alam mo yun, kapag in-enroll mo yun, sa'yo yun. Wala makakaagaw nun sa'yo. May balak ko sana ako, Prof, mag-aral. Seminar sa forensic kaso, online lang po. Ikaw lang po ba yung po? What do you mean? You know what? Ang daming online forensic trainings. Even I, for myself, joining those kind of trainings via online, to tell you the truth. Yeah. Grab it. Para mas maintindihan mo, mas lumawak yung kaalaman mo. Because they're sharing knowledge. Okay lang po ba yun, Prof? Ang alin ang okay red? Ang alin ang okay red? Clark, thank you so much for joining. Nina or Rina, hi. Number, thank you. Sir Frank, hi, how are you, Sir Frank? Sir Frank, magparamdam ka dyan. Thank you so much. There you go. That's my partner with me now. Thank you so much for joining. I've been waiting for you. Yeah, I'm all alone here. Yeah, thank you so much. And this time it's gonna be with my partner. And thank you so much. I really appreciate your presence, of course. No, she's at work, but still. Very, thank you so much. September, thank you. Yung tanong ng isa na okay lang po ba yun? Was that okay lang po ba yun? My partner and also my moderator, I'd like to welcome you here in our live, of course. Knock, knock. Worth it pa rin ba mag-study and after ng... Yes! Eto kanina ko magmula kanina, inumpisa natin tungkol sa mga, you need to undergo all those trainings, no hesitations allowed. If you feel like taking all those trainings, you know what? If it has something to do with education, kahit ano pa yan, kunin nyo. Kasi kahit gumastos kayo niyan, kahit, sa inyo pa rin yan. Wala nang makakaagaw yan, makakaagaw niyan, kundi sa inyo na yan. Yeah.
To all those na questions kanina, nagsimula ako all about taking webinars, trainings, forensic psychologists. No hesitations allowed when it comes to education. That's an added factor sa personal growth, sa professional advancement mo, sa professional growth mo. Kuha ng kuha hanggat meron. 'Di ba? Ako nga, up to this time, I always included myself to those trainings. Andiyan ang partner ko, no? Minsan siya sa akin nag-register. There's nothing to lose, something to gain. Ito yung mga tao, yung mga speaker dito, they're sharing something to which baka hindi mo alam. Tandaan nyo po, may mga alam ang ibang tao na hindi nyo alam. Like, for myself, baka may alam kayo na hindi ko alam. At may alam ako na hindi nyo alam. 'Di ba? So, you need to share knowledge, you need to learn all those, and pag nalaman mo yun, you can, share that also. Pero, kung nag-aaral ka niyan, pundasyon mo yan, investment mo yan, sa'yo na. Being a forensic psychologist, sabi ko nga kanina, I really don't know kung saan ba ang pasok nyo. After the scene of the crime, of course, after processing the crime scene, maybe, kasi you're gonna work for the living, just like forensic nursing, no? You're not gonna work for the dead, of course. You're going to work for the living. It's an investigation. You can work for the dead, you can work for the living. Tama? Yeah. I was a member of SOCO for 17 years. Sa PNP Forensic Group. I served PNP Forensic Group for 24 years. Yeah, everything is okay to ask question as long as with forensic relevancy or else dead mako yan. And of course, my moderator partner, no? Thank you so much, Paolo. Kaya pagka gusto niyo mag-aral, mag-aral lang kayo. Walang aaraw sa inyo yan. Wildflower, thank you so much for following. And to those who's going to take board exam this coming August 1, 2, and 3, good luck and claim it now na kayo ay makakapasa at makapasama sa mga registered criminologists na tinatawag tulad namin. Wala pala akong board. Iba iba pala itong nakuha kong background, no? But anyway, I am a registered criminologist po. And I teach forensic subjects, no? Ano po pinaka-nahirapan kayo na kaso na na-solve, ma'am? Actually, hindi ko aalisin at paulit-ulit kong sasabihin na it's mutilated body parts. Walang katulad yun, walang katumbas yun. When you're dealing and when you're working for all those chop-chop, no? Yes, yun pa rin. Hindi naman siya mahirap, medyo nakakaalangan. Ikaw, di ba, imagine yourself, taking photographs, individual shots, and reconstructing the body parts, no? Medyo nakakailang, pero kailangan mong gawin. Hindi ko talaga mapapalitan yun pag tinatanong ako na what's the hardest or what's the memorable experience, no, na meron ako is taking photographs for all those chop-chop victims, no? Hindi naman nakakatakot, pero nakakailang. Kasi lagi mo iniisip yan pag nasa responde ako, kami, lagi ko iniisip na tao man sila, tao din sila. Kaya rin nagkaroon ng problema, ng insidente, ng krimen, to which hindi nila gusto. Yun lang lagi iniisip namin Chika, wawa, blah, blah, blah. Kyle, thank you so much for joining. Criminology lang po ba pwede mag-forensic? Of course, forensic science course also. Kasi, any 4 years course kasi po ang requirement. Credentials, meron ako hindi nabasa. You tap your screen please. Dun sa mga mahihilig magtanong, sabi nga ni partner, please do tap your screen. Meron akong salamat, Prof. Dagdag din po ba yan sa credentials yung seminars pag mag-apply, Prof? Oo. Kasi, alam mo ito Red, just imagine yourself, no, applying or, just imagine yourself, no, applying, sabi mo, kahit hindi sa PNP, you're one step ahead kung meron kang training. Tapos yung kasabayan mo nag-a-apply, wala. Diba? So, it's an added factor to realize that this person applying for the position of ganito
Tapos itong isa, lamang ka. Hello, Leonor 2145. Good evening, that's my mother. Scenario wherein if you dig and play, ay, Tagalogin, moy. Suntukan na yung grammar natin na lalo ako nagulo. No? So, tapusin ko lang tong isa. Talagang dagdag yan. Kung, yung iba nga, ganyan nakadami yung mga, lalagay mo yan sa other trainings kapag nagsusulat ka ng sa 201 file mo. Dagdag, other trainings yan, no? Dun sa 212 civil service na, lalagay mo yan. Oo, basta meron kang extras, tas ang kasabayan mo, wala. Lalo na, talaga naman, added yan. Added attraction, kumbaga. Ma'am, may notes ka sa board exam cream for, if ever na meron, that's for the review center. Pero sa ngayon, wala. Ay, ano ba yan? What, just tell me and you just ask a question with forensic relevancy. Yan. Kukota na naman to si, partner mo yun. Kaya nga, sorry ko ayusin eh. Alright, 87 viewers now, 89. Thank you so much for spending your time, of course, with Forensic ang Guro. Anything that you would like to ask, at ako naman, sasagutin ko naman yan, no? Pero if it's irrelevant question, sayang naman yung oras natin para bigyan pa kita ng pansin. Automatically, you will be blocked, no, for those kind of questions. So, please do tap your screen, no? Ang hina ng ating tap. Yan. Tap muna po kayo dyan. Ma'am, worth it ba mag-direct ng CIDG recruit? Yes. Papakota ka sa CIDG? Oo naman. Bakit hindi? Maganda nga yan. Diretso ka na. Gusto mo ba talaga doon? Diba? Tap please. So, if you were going to ask question, make it sure you give me hearts, no? Flying hearts through tap. Yan. Ma'am, thoughts po sa Master of Science in Criminal Justice sa PCCR. Let's go at LPU. Pwede naman kahit saan yan eh. Bakit ako pa natanong mo? Yeah, I came from PCCR, MSCJ also. No? I'm still, ba't ako kaya? No? Try mo sa iba. Thoughts sa akin, of course, lahat naman yung okay as long as matapos eh. Diba? Magiging okay. Ito yung thoughts ko, no? Sabi ko nga, kanina pa tayo nag-start pagdating sa edukasyon. It's another education to be achieved by one student na talagang gustong magkaroon ng something that will affix to their name like MA, MS, mga ganon, diba? So, achievable naman yan through you also. Diba? Achievable kasi yan eh. Sa'yo din manggagaling. So, why not take it? In any school, it's very okay. Yun naman ang tanong mo eh, diba? Thoughts ko, okay naman. As long as matapos mo. Hello, Miss Twinkle, kamusta ka na? We're so busy, no? Kaya yung aming live ni partner, hindi masundan. Sobrang nagka-ano yun, sala-salabat yung schedule niya. Syempre, pag nagsimula ka mag-live, dire-diretso yan. So, di pa kami makapag-live sa Best Hub. Kamusta kami, Twinkle? Ano po ang pros and cons pag nag-CIDG recruit? Well, maraming pros. Syempre, pag may pros, may cons, no? Actually, if you're going to apply directly sa CIDG, sa PNP-FG, sa ACG, sa lahat ng klase ng unit ng PNP organization, you don't look for the pros and cons. Look for a job. Kasi sa trabaho, lagi po yan may pros and cons. Mag-abroad ka, pros and cons. Mag-work ka as OFW, may pros and cons.
Mag-work ka as superior officer, senior officer, general. May pros and cons. Di ba? Don't look and don't ask for the pros and cons if you're looking for a job. If you want to include yourself sa PNP organization, look for a job, not for the pros and cons of that job. Ha? Okay? Huwag mo nang alamin kasi mamaya umatras ka pa. O, ay mapili pa naman yung iba. When you're looking for a job and when you're looking for those mga dreams na gusto mo, wala kang pros and cons na hahanapin dapat. Ang gusto mo mangyari is magkaroon ng patotoo. How to continue forensic po if I'm a BS Psych grad. Well, you apply. Kasi it's okay, go on with your topic. Oh, wow. You apply, of course, no? Saan ka pwede mag-apply? Sa hospital. Okay, sa PNP Forensic Group, of course, no? Sabi ko nga kanina sa tanong, may tanong kanina eh. Sabi niya, paano daw yun, ano yung magiging trabaho? Thank you for that heart, me, my partner, wife. Ano magiging trabaho ng isang forensic psychologist? Well, I'm not so sure kung kailan kayo papasok. No? But inside the scene of the crime, inside crime scene, pare-parehas tayo that needs to conduct crime scene processing. Thank you, my partner, wife. Diba? But after, it's like forensic nursing, you'll be working for the living. Kasi hindi naman applicable ang isang forensic or isang psychologist sa victim na, 'di ba? Patay na eh. So, anong mangyayari? Wala, 'di ba? So, you're going to work for the person of interest. You're going to work for the family of the victim. Tama? So, all after the scene of the crime or the processing or the crime scene processing, papasok kayo. Like forensic nursing. Kung may nangyaring krimen at high profile yung person of interest, so may investigasyon na nangyayari pero naka-admit siya sa hospital, though that's the time na pwedeng papasok yung specialized or specialization mo as forensic nursing, forensic nurse. Soko lang, soko, hindi sokong, soko, hindi pa siya nadagdagan. Soko po ba kayo? Yes. I was once a member of PNP, Scene of Crime Operation, for 17 years of my 24 years in service. Okay, Jefferson Salbanero, huwag na natin problemahin yan as of this time. So thank you so much, 85 viewers as of this time, and to those who will be taking a board examination for criminologist this coming August 1, 2, and 3, good luck, and please do claim it as early as now. And please do wait for the announcement of Stronghold Review Center. I will be lecturing about forensic subjects, lie detection, question document, and forensic photography. Ako yung magtuturo niyan. Okay? Yes? Okay. So, yun lang. Thank you so much. I'm not so sure about the license, but it has to have a permit carrying airsoft, no? So, yun lang. So, I'll be answering all those forensic questions lang with forensic relevancy, no? Not so sure about the requirements, but it has to have a permit, of course. Hello, good evening. Ano last rank yung before? PEMS, Police Executive Master Sergeant. Thank you so much. And to some others nandito, Reggie Baco, thank you. Of course, Miss Twinkle, thank you so much for joining. 102 viewers. Salamat sa inyo. And of course, thank you so much for spending your time with us. Ano po needs sa cream? What do you mean ano needs sa cream? Kailangan mong mag-aral kapag criminology ang course mo. PNPA, graduate po kayo? No. Tips po, nahihirapan po kasi ako sa, yun lang, parehas tayo, no? Nahihirapan din ako dyan kasi it's so hard to classify fingerprints, no? Especially classifying those and to include, of course, the patterns. No. Sa forensic science, day 2 ng board examination, 6 na subjects yun. At walang forensic psychology. So, hindi mo na ako nagtuturo ng forensic psychology din, no? So, dun lang sa mga areas of forensic science, no? Napapasok sa day 2. Hi, sabi ng isa, Ma'am Yam. Sino kaya ito?
Mamaya, my favorite prop in LPU Batangas. Talaga ba? Okay, identify muna yourself. Shoutout sa'yo. Thank you so much for that very good comment, no? Favorite daw ang estudyante ko. Oh, nakakalito fingerprint. Yes. Kapag wala ka sa focus, might as well uh, just compose yourself, count 1 to 20 bago mo balikan. Kasi pag nagkamali ka sa fingerprint, alam mo naman, fingerprint is a personal identification. So, mahirap talaga yan. Alam mo yun, nag-aral ako niyan, nag-undergo ako ng trainings niyan, but still, hindi yun ang kinuha kong field of specialization. Pinaka-basic na area na forensic science, di ko alam bakit hirap na hirap yung February batch, napaka-basic nga. Alam mo, kasi Yawa. Yawa ba pangalan mo? Nasabi ko tuloy yung pangalan mo. Okay. Alam mo, Mr. Y or Y, no? Hindi naman kasi lahat ng tao singgaling mo. Kaya nga sila nag-aaral. Diba? O, kaya sila nag-undergo ng mga review na yan kasi baka naman sobrang galing mo, hindi ka kasing galing nila. Diba? So, iintindihin natin. Sabi niya, basic lang daw. Di niya alam bakit hirap na hirap yung mga February na batch. Syempre, hindi naman lahat yan kasing galing mo. 'Di ba? Kasi kung ikaw di ka nahirapan, wala tayong magagawa. 3 decades na ma'am. 2 lang. 2 decades lang. And 4 years. Marami, no? Like, PCCR meron. OLFU meron. Meron ng University of Marami na meron. Angeles University. For me, photography pinakamadali. Sige nga. Sige nga. Alright, so yun lang naman. Thank you so much. And of course, 115 viewers, no? Matanda na ako, medyo, yung mga ganyan, wag yun ang tinatanong yan. Hindi na kailangan sa board exam. But obviously, at age na ako, oo, magkaroon po ba ng board exam ang FA? Magkaroon po ba ng board exam ang FA? FA? Anong FA? FS. Forensic Science. Ayun, FS. Yes. But soon, kasi lahat naman halos ng course ngayon, naka-RA 1080 na eh. Diba? So, soon siguro, hindi pwedeng wala, lalo na in and out kayo sa court. Tama? Huwag po kayo mag-bash dito. We're trying to learn more about the forensic science course. Mahina kalaban. Okay, bashers and detractors, you're not welcome here kasi boring yung baka boring sa inyo itong content namin, no? So, wag po kayo masyadong makikigulo kasi nag-aaral kami dito. Naguguluhan yung mga tao. Kokota na naman sa pagbablock sa Okay, thank you so much. Mangingiti na naman si mother diyan kasi sabi ko sa kanya, kumota ka. Ano pa difference between forensic science and forensic? Malaki difference niyan. Yes, obvious naman, Bobby. Obvious naman. Do you need to learn more from that? Happy Pride Month sa'yo, Bobby. Okay, thank you so much for joining 126 viewers. Huwag kayo masyado manggulo dito kasi yung tanong nyo dapat may forensic relevancy para maganda yung flow ng communication. I'm not very good with fingerprint subject. That's why I don't teach fingerprint subject. No, I don't teach what I do not know. Bea Alba, thank you so much, and to some others. Any tips sa forensic 3 PI po currently taking po? Hindi ko naintindihan. Forensic, ano forensic 3 nyo? Oo, sa ibang school. Ano ba forensic 3? 146 viewers, my YSC moderator. You say, hi, thank you so much, 144 viewers, and of course, to some others, no, alam ko malapit na ang board exam, and please feel free to ask question with forensic relevancy lang naman na questions to be entertained, no, by yours truly. Yes, personal identification po, ma'am. Oo naman. Yan ang forensic science 3.
Mahirap, sabi ko nga kanina, I'm not that very good dun eh. Kaya hindi ako nagbibigay ng comment. Crazy J, hi ma'am, good evening. Good evening din sa'yo, Crazy J. How are you? Yung mga nagsasabing good evening, kamusta po kayo? Jello, Sens, hi. Okay, so Woman Cut, hi. 136 viewers, kamusta po kayong lahat? Yumi, thank you so much for the follow. MK, Alvin, thank you. RJ, thank you so much. And to some others na nandito ngayon. Thank you so much. Magandang gabi. Magandang gabi din sa'yo, Yumi. Kamusta ka? Don't trust, I mean. Ronsky, hi. So, paano ko? Oh yeah, anong klaseng hair sample ba yan? Is that going to be submitted for hair fiber analysis for DNA? I'm okay. Kayo po, kamusta? We're good together with my partner, YSC. I'm okay. And with my mom there. We're all very good. Same with you. QD din mo. Medyo mahirap. Attend ka ng ano. Attend ka. art cream ka na. Oh, sige. For DNA po. You know what? Sige. Makinig kayo. 145 viewers. Mamaya na yung mga makukulit. Okay, makinig ah. To those who'd like to listen, just stay. And to those who's there, para mang-visit, huwag na kayo sumali rito, no? Okay, sabi ni, sino ba yung nagtanong? Oh yeah, thank you, Yumi. Sabi niya for DNA, paano daw kumuha ng hair sample? Ito talagang dati na to, no? But sana tinuturo din sa inyo ng maayos. When you're trying to get all those strands, hair strands na nasa sa loob ng crime scene, may mga hair strands dyan, lalo na sa kama, no? Kapag nagkaroon ng struggle dyan, sa kama, sa flooring, of course, no? Or kung saan nyo pwedeng makuha. So, you need to take at least 20 pataas. Makinig mabuti ha. Kasi sabi nga nila, iba yung lumalabas sa board exam. Okay. Sa lahat ng nag-aaral who'll be taking board exam, follow the teachings of your educator. Kami na mga nagre-responde on Real McCoy, ang dulo kasi ng sa amin, hindi board exam. Court hearing. A-attend kaming court hearing, right? Kayo, iba yung sa inyo. Kung anong turo sa inyo, follow them kasi ito yung lalabas sa board exam nyo. Ang turo ko, ito yung ginagawa namin sa korte. You get me? You get my point? Alright. Kapag for submission ito, at least 20 hair strands pataas. Iba ata ang bilang ng mga nag-aaral. Yun ang susundin nyo. Kasi yun ang lalabas sa board exam. Kung anong turo, ha? Huwag malilito. Ngayon na tinanong ako ni, sino ba yung nagtanong? Ngayon na tinanong ako, ito namang kukuhanin natin for court hearing. So magkaiba ha, huwag kayo malilito. Now, in taking hair strands for DNA examination, at least 20 up. Okay? 20 or more. Okay? Ngayon, ang pagkuha ng hair strand sa tao, buhay o patay, kailangan bubunutin. Hindi guguntingin. Okay? Kasi kailangan natin makuha yung hair follicle. Okay, pagka binunot yan, tignan nyo sa dulo, di ba may puti? Di ba? Yun ang kailangan ng DNA examiner, DNA specialist, DNA analyst. Yun ang kailangan. Forget about the strands. Pero yun ang pinaka-importante. So, hindi kailangan gugupitin. Ito yung sa senaryo ito yung papunta na to sa court, papunta to sa examiner. Okay? Baka kasi magkaiba yan. The number of strands to be submitted, iba yung turo sa school, yun ang lalabas sa board exam. Follow that. Yung tinuturo ko, ito, ang dulo nito, korte. So, 20 at least more. Okay? Kung mas marami, di ba? Kasi kung makakakuha ka dyan, isa, dalawa, tatlo. Kunin mo yun. Di ba? Pag nakakuha kayo ng hair strand, kukuha din kayo ng hair strand doon sa patay, sa biktima.
Tap your screen please. Okay. Wala akong flying hearts. Ang hirap mag-explain. Tap your screen muna. Okay, thank you so much for that finger heart, my YSC. So, kapag nakakuha po kayo ng hair strand sa crime scene, kukuha din kayo ng hair strand, bubunot ha, hindi gugupit, sa biktima. Hindi pa tapos. 20 or more, tama? Kukuha din kayo ng hair strand sa person of interest, sa suspect. Nagkakaintindihan ha? Kailangan natin kasi malaman kung kaninong hair strand yung nasa loob ng crime scene. Kuha? Do you follow? Yes po. 130 viewers. Thank you so much. Please do not stop tapping your screen. And sana naintindihan niyo yung napakahusay na explanation niya. Madaling intindihin ha. Parikap. Kala ko. Oh ba, sige. Sus. Parikap. Yes, no problem. Ulitin ko. From the top? Okay, from the top tayo. Sabi ni Madrid. Noted po, ma'am. Thank you po. Si Crazy J yung nagtanong. Uulitin ko, ha? Yung turo ng mga forensic educator niya sa school, yun ang susundin nyo kasi yun ang lalabas sa board exam. Now, nagtanong si Crazy J, paano daw mag-collect ng hair strand? I don't know kung papunta ba siya sa court or papunta ba siya sa board exam. Yes, I am a registered criminologist. Nawala yung board ko. Pasensya na. Okay, I'm a registered criminologist. Okay, ito na. Ito na. 140 viewers, yung mga aspirants to be one forensic soon. Makinig mabuti. At yung mga kapulisan natin na nandiyan dyan, alam ko naman nandiyan dyan kayo. Makinig ha, lalo na yung mga investigator on case. That's why we need to preserve the crime scene. Kasi ang dami-dami nating makukuhang ebidensya dyan. Imagine, nagkaroon ng struggle yung dalawang magkalaban. So, anong papasok? Locard's principle, tama? What is into B could easily transfer to B, and what is into B could easily transfer to A. Nagkagulo-gulo na. Yun, basta, no? So, magpapalitan yan. So, ang daming ebidensya. Now, when it comes to hair strand, sabi nga ni Crazy J, paano? Mag-collect ka doon. Huwag ka magulo, Yumi. Inuulit mo lang eh. Sige. Kahit saan, hindi lang sa kama. Ayan yung sinabi ko kanina, inuulit niya through comment, no? Now, yung sinabi ko kanina, 20 or more, hindi lang po yun sa kama, kahit saan na merong hair strand. Okay? Pero kung hindi kaya ng 20 yung makolek, ang i-collect mong 20 pataas, yung nandito, huwag nyong gugupitin. Ha? Huwag niyong gugupitin. Walang makukuhang hair follicle doon. And that is to be submitted for DNA. Hindi natatapos doon. Pupunta kayo sa suspect. Kailangan kumuha rin kayo ng at least 20. Pagkakataon yun sa bunutan ng suspect. Masasaktan kasi yun. Hindi naman kasi madali yun. Talagang may aray yun. Hello, Lance Mediana. Kamusta ka? So, definitely, aaray si suspect buhay eh. Kasi yung victim, di ba, syempre patay. So, wala ka na maririnig dun. Oo! Bala ka. So, yung iba, syempre, hindi mo naman makukuha ng maramihan yan. Isa-isa. Isa-isa. Okay? Ang kailangan natin dyan is yung hair follicle. Yung puti sa dulo ng buho. Di ba? So, may lalagyan ka ba? Kailangan natin yun. Kailangan, pag nilagay mo yung mga 20 or more na hair strand, kailangan sa clean sheet of paper, hindi direkta sa supot or sa siplak. Hindi pwede. Sa papel muna. You know why? Kasi ang plastic or siplak, pag matagal na dyan, pwedeng mangyari, mag-moist. Paano na mangyari sa hair follicle mo? Come to think of it.
Imagine. Imagine yourself putting all those hair strand inside Ziploc, and then after how many days or after a while, nagmo-moist yan eh. Lalo galing sa buhok, galing yan sa follicles, no? May hair follicle rather. So, pag nag-moist yan, meron, magkakaroon ng another examination. Kasi bakit nangyari to? 'Di ba? So, mas maganda ilalagay nyo sa clean sheet of paper. Huwag yung may sulat. Huwag mong guluhin, Yumi. Huwag mong guluhin. Uulitin ko, huwag niyong pansinin si Yumi. Makinig kayo sa akin dito. Nire-re-echo niya through comments, no? Okay, kapag itatago nyo na yung hair strand sa clean sheet of paper, baka ma-mute ka, Yumi. Makulit ka. Okay? Sa clean sheet of paper, yung pagkalagay nyo doon ng hair strand, tsaka nyo ipapasok sa Ziploc. Kasi magmo-moist kapag direct. So, kahit na anong evidence, huwag kayo magdidirekta sa plastic. Nagkakaroon ng chemical reaction sa plastic. And that's going to be another examination to be conducted by forensics, no? Walang ganon. So lahat, 162 viewers, sa lahat ng evidence nyo, lahat yan, kailangan ilagay nyo muna sa papel, wag direct. Ha? Hindi. Hindi ko kilala yan. No? Alam mo na, Dayo. Oo. Huwag niyong ano yan. Huwag niyong ididirect sa plastic, ha? Okay? So, kailangan muna ilalagay niyo yan sa papel. Kasi yan ang pinakaturo naming lahat. Ha? Tandaan niyo yan. Kasi, magmo-moist. Okay? 164 clean sheet of paper, bond paper. Yes. Huwag yung may print, ha? Okay, 170 viewers. Thank you so much. Please do tap your screen. Dami natin. Pero wala akong flying hearts. Mag-tap kayo dyan para alam ni TikTok na maganda yung ating content. May interaction. Sige na, mag-tap kayo dyan. Okay, yung mga detractors, yung mga bashers, yung nagre-re-echo, naguguluhan sila. Alam ko, some of you here, bago yung account because gusto nyo makinig for your upcoming board exam. Pero baka kayo ma-mute. Automatic yan. No? Mamimute kayo kasi nanggugulo kayo eh. Huwag ganon kasi nag-e-explain ako. Okay? And alam niyo yung ganitong explanation, not everybody of you experience those kind of learnings, modesty aside. No? So, huwag muna kayo magulo. Ayan ang aking first job and last job, no? Maging police ng forensic. So, yun itong sinasabi ko, for real ko ito. Aspirants, listen. This will work kapag nasa investigasyon na kayo. Yung mga investigator on case. Thank you, Jello H. Diba? Pero kayong mga magbo-board exam, kung ang turo sa inyo, how many strands lang ang kukunin nyo, then go for it. Ito yung lalabas sa board exam. Okay, diyan kayo. But to all those aspirants, no, to be one of us, forensic, ito yung ginagawa sa loob ng crime scene. Lalo na, kung may mga investigator on case na dyan na nakikinig, I just would like to inform you the reason why kailangan munang ituro ang crime scene preservation to which na nakakalimutan. Pinapaalala ko lagi, bakit tayo tumatalon sa crime scene investigation? You need to preserve all those pieces of evidence, and by teaching crime scene preservation to all those force multipliers na nauuna, ibig sabihin, no? Sino ba yung mga force multipliers na yan? Security guards, marites, street sweeper, yung mga retirees, di ba? Tama? So, kailangan, mga barangay, no? Kailangan matutunan nila ang crime scene preservation first. Kasi nandoon yung mga pira-pirasong ebidensya. Okay? That's why I keep on insisting na wag aalisin sa barangayan yung mga seminars na for 4 hours lang yan, half day, na kinakonduct namin years and years ago, no? Na ituro nyo yung crime scene preservation. Okay? Nag-i-invite kayo ng speaker, teaching crime scene preservation first before ka magturo ng investigation. Minsan, kapag may nagtuturo, thank you so much for that, Red Rose.
Keep on tapping your screen. 251 viewers. Ang dami natin, no? San kayo galing? You tap your screen, ha? O, tignan nyo, ha? Magtuturo. Pag nagturo, hindi na ituro yung crime scene preservation. O, paano na? How about those pieces of evidence? Like, for instance, Crazy J asked for the hair strand. Okay? So, yung hair strand, kailangan, pagka nag-collect kayo niyan, 20 or more doon sa victim. Hindi doon natatapos. Punta naman kayo kung saan na si suspect, lalo na kung apprehended ang suspect at nasa kustodiya na ng investigator on case. Punta naman kayo sa suspect, bunot doon. Walang gupitan ng buhok, ha? Wala. Uulitin ko, do not cut all those mga sinasabi nyo na hair na kailangan. Walang gupitan. Alright? Yeah, very good, Jello Ace, no? Kailangan bunutin kasi kailangan natin yung hair follicle. Ha? So, yun ang sinasubmit and then place it sa clean sheet of paper. Ilagay niyo yan sa clean sheet of paper bago sa plastic. Lahat ng klase ng ebidensya, huwag niyong i-direct sa plastic. Kasi magmamoist yan. And that's another examination. Kasi magkakaroon ng chemical reaction. Anong university po nag-o-offer ng forensic? Just go with your search engine, no? Mag-type ka lang doon, no? Kung saan school meron. Marami kasi, I'm not so sure. Thank you so much for the follow, Nikki, Turks, and some others. Yan. I-google nyo lang sa search engine na gusto mo, Google, Yahoo, whatsoever. Makikita mo, no? Kung saan school meron. Alright? And that's a very good learnings. Okay, 242, thank you so much. Yung mga ganyang klaseng wag nyo iintindihin kawawa mga estudyante rito. So, yun lang yung prof namin, yung tinuro is direct sa... No! Kasi yung prof nyo, ano ba yung prof nyo? Sige, yung prof mo, police ng Soko. Saan siya? Sige nga, mapakinig nga. Sa tayo lang dalawa rito. Anong turo niya? Taga Soko ba yan? Sige, hindi ko alam kung paano i-address to eh. Yung character lang ata yung name. And Jello Ace, thank you so much sa mga gifts, of course. Please don't forget to tap your screen, no? Masyadong mabagal, 258 viewers. Okay, taga saan po ba yung prof nyo? That's the reason why, no? Chain of custody yung tinuro po. Taga saan siya? Chismisan mo ako, di ka nung kilala. Taga saan siya? Ano siya? Police? Police ba si prof mo? Hi, Chi. Thank you so much for joining. Thanatos. Hi, Thanatos. Surigao City. Hindi, ang tanong ko kung police siya. Oy, Mami El! Thank you so much for joining. Feris, thank you so much for joining and for giving those gifts, of course. Ask ko lang po, madalas din po makasunan. Wala! Hindi po, license holder lang. Yan ang nga ba sinasabi ko. Makinig and share this to your prof. Ha? Kasi kaya ako tinatanong, never and no one from the PNP forensic group na magtuturo na rekta sa plastic. Yan ha. Baka naman ganun ang turo niya dahil sa board exam or sa tinuturo niyang libro, ganun ang lumabas. Sa real makay tayo, no? Sobrang busy. May prof dami. Ay, talaga? Anong okasyon nyo dyan? Anong handa nyo? Pahingin kami dyan. Makinig yung nagtanong kanina. TY sa learning. Maraming salamat din, no? Ako na mismo kasi nagko-collect. Diba? Siyempre, itong mga learnings na to, hindi ito, hindi naman we're not trying to degrade the knowledge na meron si prof mo. But, it's not the proper way to collect hair strands na irerekta mo. And some others na evidence, no? Hindi po tama yun. Ang tama is, ilagay nyo muna sa clean sheet of paper, tapos tsaka nyo ngayon ilagay sa plastic.
Hindi po pwedeng magrekta. Kahit saan kayong makakita at makarinig ng turo galing sa mga taga-PNP Forensic Group, walang rekta. Wala. Kailangan muna sa clean sheet of paper, walang print para walang ink. Kakaintindihan na? Oh, very good, very good. Pumasa ka sa forensic. Yeah, nagkakaintindihan na? So, walang ink na dapat mapasama dun sa evidence na pinasok mo sa papel. Kaya nga sa papel, kasi tignan mo, kung may ink yan, tapos may dugo yung ebidensya, nilagay mo sa plastic, magmumoist. So, another chemical reaction, so isasubmit mo pa. No. Kaya makikita nyo yung kit, Soko kit, may mga bond paper kami doon. Kailangan yun. You know what? You know why? Kasi nga, sabi ko, maghahalo-halo sila yung ink, yung moist, tubig, yung dugo. 'Di ba? So, dapat, syempre, alam nyo naman na iniingatan natin yung mga evidence, 'di ba? So, at least a clean sheet of paper. And when you're taking photographs, ito pa, no? You tap your screen muna. Napagod na si forensic kung guro magturo. You tap your screen muna. Kailangan maraming heart yan. Kasi si partner ko lang nagtatap, tsaka mother ko niyan. Makinig kayo, tapos sabay tap kayo para makita ni TikTok yung interaction. Minsan kasi iba yung answer sa... Kaya nga. Okay. Ito na nga yung sinasabi ko kanina. Oh yeah, 'di ba? Si YS silang nagtatap, mami ko, sila lang dalawa. Samba. Pati ba naman yan napapansin niyo? Ano to? Okay. I'm a registered criminologist. I work sa PNP Forensic Group. Sandali lang, may tanong siya dito eh. Di ba kanina, 282 viewers, ang dami nyo, walang ano, si partner ko lang para malaman nilang gusto ni TikTok, gusto niya yung topic natin. O, di maraming hearts. Bilisan nyo, ang dami nyo. Mag-300 na tayo, board exam na. Okay, kaya nga yung ini-explain ko rito, sabi ko kanina, dun sa nagsabi, iba pang real ko ito. After dun sa mga investigador, 'di ba? Yung mga pagtotohanan na to, ang dulo nito, court hearing. Kayong mga kukuha ng board exam, iba ata ang turo sa inyo. So, dyan nyo kukunin sa nagturo sa inyo. Papuntang board exam naman yan, kami sa korte. So, kapag graduate ka na, magaling ka ng investigador kasi nakikinig ka kay ma'am. Diba? Diba? Okay? So, ito another learning stuff. Tinanong mo kung pwede yung papel. Sabi ko kanina, bawal, kaya kami, yung papel, bawal yung may ink. Kasi nga, nagkakaroon ng chemical reaction yan, nagmo-moist. Now, ito na. Kapag kukuha naman kayo ng if you are thank you so much for those red roses. Thank you, Shauko. And of course, to my partner, Sophie. Oh, yes. Yan. Okay, when you're going to take photographs naman tayo, no? Kasi forensic photographer ako for so many years, sobra. Kaya kayo may clean sheet of paper, no? Kayong mga investigador dyan, marami dyan, naka-backdoor lang nakikinig, no? Mga investigador na pulis, mga investigador na bago pa lang sa serbisyo sa PNP Forensic Group, sinasabi nila bago pa lang sila. Okay, eto naman. Kapag kukuha po kayo ng photographs ng mga namatay na, alam nyo naman sa morgue, no? Hubad-hubad yan. Tama? Makinig kayo mabuti, sabay tap-tap, bumagal na naman yung mga tappers natin. So, kapag nasa morgue na kayo, okay, yung mga board examinees, wala sa inyo nito, no? So, halimbawa lang, naging pulis na kayo, tapos mga kapulisan ko dyan, yung mga dean, yung mga instructor, and mga teachers. If you're going to teach forensic photography subject, no, pakisama nyo lang ito. Kapag po kayo kukuha ng photograph sa biktima, syempre hubad na yan. Kasi you need to take photographs sa mga injury
sustained by the victim. Ano ba yung mga injury sustained niya? Siyempre, nasa loob ng katawan yun. Aalisin natin yung damit, you're going to take off all those mga undies, di ba? Yung mga brasiers, pambaba. Wait lang here. So, anong gagawin? If you're going to take photographs, kailangan po, kaya kayo may clean sheet of bond paper, nakatakip yung masiselang parte ng katawan. Imagine yourself na ikaw ang nakahiga sa lababo na malaki na yan sa morgue. Oh, tapos nakahubad-hubad ka. Diba? Yung pinagkaingatan mo na hindi ka makitaan, nung namatay ka, hubad ka na. Tapos kukunan ka ng photographs na nakaganon. So, kayong mga photographers o mga aspirants no, na maging investigador ng SOCO at maging investigador ng krimen, if you're going to take photographs sa mga nasa loob ng morgue no, na nakahiga na doon, ready for autopsy examination, please be mindful of those mga masiselang bahagi ng katawan ng biktima. Alam niyo ba yun? Just sharing, no? Nag-aasa ko agad kung wala, kumot na puti, o kung saan tayo makakuha ng thank you so much. Oo kasi di ba lagyan niyo naman ng takip yung breast, yung boobs, at yung genital parts. See? Okay. See, kailangan yung mga aspirants, no, to be one good forensic photographer, kapag kukuha kayo ng photographs ng kapatayan, thank you, Sos. Takpan nyo naman, cover the genital parts. Cover yung pinagkakaingat nyo. Hindi porke namatay sila, ganun na lang. Kayo, yung mga pulis dyan na nakikinig, alam ko maraming pulis dyan. Di ba, pagpasok ko headquarters, sigawan kayo agad, kikita nyo ako sa krame, sa kung saan, di ba? Kasi kilala nyo ako na nagsishare ng knowledge, no? Ito lang yon. Huwag nyo nang pagnasahan, pantignan na matagal yan. Di ba? Iningatan nila yan. Iningatan na huwag sila makitaan. Iningatan yan. Tinatago mo sa ilalim ng mga clothings mo. And yet, nung namatay, nandun na nakabalandra. No, as a forensic photographer, kung wala namang injury sustained by the victim dun sa masiselang bahagi ng katawan niya, yes, takpan nyo. Yes. Takban nyo yung ari ng babae, takban nyo yung ari ng lalaki, takban nyo yung boobs ng babae. Hindi kasali yun. Yun ang lagi namin na sinasabi, lagi kong sinasabi sa mga OJT. Hindi naman sila pumunta doon para matutunan mag-throw up, sumukan. Kailangan nakaprogram na yan may anticipatory mindset ka na itong gagawin mong trabaho is all because of your giving justice to those victims of crime. So, hindi mo na kailangan unahin pang mag-throw up. Wala na, may mindsetting yan. So, going back to what I'm saying, no? If you're going to take photographs, lalo na itatalikod nyo yan. No? Lalo na itatalikod nyo yan. So, makikita nyo dyan sa likod na yan, kung ano pa yung mga injury sustained niya, kung may tama ba siya, may sugat ba siya, anong meron sa likod niya, may mga identifying marks ba? Am I mute? Lakas. Di sana hindi lang isa nag-react, no? So, wala daw ako. Okay? So, ibig sabihin, wait lang, Jo. Ibig sabihin, ibabaliktad nyo yung tao. So, titignan natin sa puwet niya, sa butt niya, sa hips niya, sa likod ng calves niya, sa paa. Pag binaliktad niya yan, siyempre dito na naman nakahubad yan, di ba? So, yun, kukunan nyo ng photographs, may tatubo siya. And then, pagbalik nyo, maaalis na naman yung takip sa masiselang bagay kasi papel nga, di ba? Clean sheet of paper, that's bond paper. Walang ink. So, walang print, ibig sabihin. Kasi pagka diniin mo yon at may dugo siya, yung print ng papel sumasama sa skin. Nagkaroon pa tuloy siya ng extra dyan na sulat, no? Thank you so much, Rene Chini. Rene. Hi, Rene. Thank you.
So, ibig ko sabihin, lagi niyong aantabayanan na huwag makitaan. Huwag niyo na rin pagpiestahan kung anong nakikita niyo. Patay na sila. Ito na yung sinasabi, we need to respect those victims of crimes, no? Kahit na sabihin mo na patay na sila. Okay, 12:08, gabi na, wala naman nakikinig ng mga bata. So, wag niyong isipin na patay na, tinignan niyo pa kung anong itsura ng kanyang ganito. Tinignan niyo pa yung maselang bahagi. Ano? Walang ganon. Just sharing, no? As a forensic photographer for so many years, walang ganon. Kapag nagtrabaho kayo, trabaho. Isipin nyo yung sarili nyo kung kayo kaya yun nandyan. Diba? Yun ang lagi ko sinasabi sa estudyante ko na, paano kung ikaw kaya nandyan? Oh. Diba? Kaya lagi nating irerespeto yung mga victims of crime, yung mga namatay, yung mga cadavers na yan. Porque hindi nyo kamag-anak. Pinag-uusapan nyo. Diba? Pangit yun. I just work for those ng mga victims of crime kasi isang malaking ebidensya yung nakahiga na yan. Tama? Isang malaking ebidensya mo yan. Kapag hindi mo inayos yan, paano? I am a retiree from the PNP Forensic Group. Doraemon, identify! Are you Dr. Ada? Dr. Ada? Tagal na wala. Ewan ko, ikaw yan. Oh, see, Dr. Ada is a lecturer from some review centers in Malayo. Ewan ko saan yan ngayon. Yeah, dati po akong police. Retiree na po ako. Oh, see, baka bit-bit. Oh, see, baka bit-bit niya yung mga estudyante niya. Kaya, no? So, if you're going to work for the dead, no? If you're going to work for those victims of crime, please see to it na may respeto. Oo, wag niyong pabayaan na makitaan siya. Likewise, ma'am, wag niyong hayaan na makitaan yung masiselang bahagi ng katawan, kaya lagi niyong takpan, i-cover niyo ng clean sheet of bond paper yung breast, yung genital parts, yung penis, yung vagina, yung gano'n na. Pagpupulis naman yung pinapasok nyo. That's the reason why I could easily say all those words, no? At hindi naman mababan kay TikTok yun, no? So, tatakpan nyo yun, no? Kararating mo lang, ma'am. Dami ko ng lecture. Yun na, dun sa mga aspirants na to be one of us, mga soko na yan. So, lagi nyo tatakban yung mga masaselang bahagi ng katawan kasi, mas magandang ikaw yung tumutulong kaysa ikaw yung tutulungan. Naintindihan niyo ba yun? So, ganun lagi. And then, of course, kanina nga, sabi ko, kukunin nyo sa hair strand, yung pinaka-hair follicle kasi ang importante. Kaya hindi ginugupit ang hair strand na kukunin nyo sa victim tsaka sa suspect. Ito po yung tatandaan nyo, 280 viewers. Kapag may kinuha ka sa victim, definitely may kukunin ka rin sa suspect. Saan mo i-compare yan? Tama? Kung anong kukunin nyo sa victim, kailangan kukuha rin kayo sa suspect. Diba? Kasi sila yung nagkaroon ng struggle, ng komosyon, ng everything, diba? Sila yung nagpalitan ng mga ganyan. Saan mo i-compare yan? Okay, ito yung pinaka-nakakalimutan lagi. Okay, 291 viewers. Hindi umabot pa ng 300 yan. My partner YSC kanina, hindi ba? Hindi ko napansin. Okay, 286 viewers. Babalikan natin mga tanong na yan. That's 297 viewers. Come on, let's be on 300. Oh, there you go. 307 viewers makinig. Okay. Ito yung mga forensic sharing na nangyayari na, hello JB, hello sa inyong lahat, no? Wala kaming death threats, mga taga-forensic, no? Okay, yung mga R-Crim dyan, makinig, no? Future investigator. Kasi kayo yung magre-request ng assistance sa forensic, right? Okay, very good. So, huwag kayong aalis sa crime scene. Minsan, bumababa yung moral namin, nagre-request ang mga investigator on case to conduct crime scene processing, and yet nawawala kayo. Nakikipagpalitan kayo ng CP number,
ng messenger. Walang ganon do sa mga inday sa paligid. Walang ganon. Kailangan bantayan nyo kung anong ginagawa, sundan nyo. So, eto na. Thank you so much, Makuliton. Kapag nandun kayo sa crime scene at ang nangyaring insidente ay shooting incident, 324 viewers, ito yung lagi nakakalimutan. Sabi ko nga, kung anong ginagawa nyo sa victim, gawin nyo sa suspect kasi doon nyo ikukumpara yun. For us to easily determine who is the criminal offender. Tama? Now, if you're going to have this crime scene processing na ang tinawag ay shooting incident, kapag nag-paraffin examination or paraffin casting of the hand, okay eto, let me just correct this. Kapag naglagay kayo ng paraffin wax doon sa cadaver, sa victim, sa patay, paraffin casting po ang tawag dyan. Paraffin cast of the hand. Hindi pa yan paraffin examination. Nagkakaintindihan? Kapag sinubmit nyo yan sa chemist, sa mag-e-examine, that's the time na tatawagin yung paraffin examination. Nagkakaintindihan? Kapag meron kang nilagay na paraffin wax sa patay, ang tawag dyan sa kamay niya, paraffin casting of the hand. When you're going to submit that for laboratory examination, that's the time tawagin mong paraffin examination. Nagkakamali-mali kasi yung turo, kaya hindi snappy eh. Ayusin natin, di ba? Basta anything na hindi siya didirect sa plastic, dudu. Okay? May coin envelope kaming ginagamit, yung brown na bibili sa National. Pwede yon. Lagay mo muna doon, sama-samahin mo ron, and then bago mo ilagay sa Ziploc. Alright? Okay, ulit, ha? Kapag nagkaroon kayo na, hindi kami nagkaroon ng chance na magkakitaan ni Dr. Fortune. Kapag naglagay po kayo ng paraffin wax sa patay, no? Ang tawag dyan, paraffin cast of the hand, paraffin casting of the hand. It's not yet examination na nangyayari. Naglalagay ka pa lang ng paraffin wax eh. Ang dami kong linagyan ng paraffin wax sa kamay ng mga patay. Di ba? Oo. Tinatanong pa ba yan? So, ayan na, sinagot ko yung tanong mo. Na-mute kayo dyan, ano, kapag irrelevant yung comment nyo. Kapag itong paraffin wax, tinanggal mo na sa kamay ng patay to be submitted for laboratory examination, that's the time na tatawagin yung paraffin examination. Nagkakaintindihan? Mali-mali kasi minsan yung terms, no? So, iingatan nyo yung terms kasi pagdating sa court, anong sasabihin nyo? Malilito ang korte. Alam mo naman dun. Diba? Kailangan laging exact terms or words ang ginagamit mo. And or else, alam mo na, hahaba ang pag-upo mo dyan. Diba? So, i-avoid nyo yun. Now, kapag, ito kasi yung laging nagkakaproblema eh. Kapag kasi yan, patay na at binigay mo na yung family, turn over mo na yan sa family of the victim. Diba? At nailibing na. Oh, malaking trabaho kung magre-request ka pa ng exhumation para lang magkaroon ng paraffin examination, paraffin casting of the hand. Diba? Yan yung sinasabi ko. No rewinds, no replays. Walang rewind, walang replay. Gawin mo na lahat ng magagawa mo. Hindi baling sumobra ang pag-imbestiga mo. Huwag lang kulangin. Kapag na-turn over na yan sa family, yung patay, kailan mo pa gagawin yun? No, nakaburol na. Oh, di ba? With respect to the families of the victim, that's unethical naman yan. Di ba? Now, ito yung laging nakakalimutan. Kapag nag-paraffin cast ka doon sa patay, be sure you're going to do the same thing sa suspect. Oo. Kasi si suspect, definitely, kung siya yung bumarel, meron siya to determine the presence of GPR, right? We need to know also kung nakaputok si patay. That's the reason why dalawa yan. Nakaputok ba? Nakabaril ba? Or hindi? Kasi we need to determine the presence of GPR, di ba? Gunpowder residue sa skin yan, right? So, kukunan natin siya para pincast. Okay, kung nakaputok, nakapanlaban ba si patay? Si buhay.
kukunan mo. Definitely, kung meron GPR yan, okay yan. So, magpapositive siya. Eh, tignan din natin, baka pumutok din yung ano eh. So, at least, di ba? So, kailangan po dalawa ng dalawa. Kung anong gagawin mo sa victim, gawin mo sa suspect. Kung kukuha ka ng hair strand sa victim, kukuha ka rin ng hair strand sa suspect. Pupuntahan mo, okay, may mga mapagbirong tanong. Okay, ma'am, paano kung kalbo? Wala namang problema kung kalbo. I-declare mo sa report mo na kalbo. Kaya wala ka nakuhang hair strand. Ayan yung mapagbirong tanong na totoo. Kasi paano kung ang suspect or yung victim kalbo and maraming hair strand? Ilagay mo na ang victim ay kalbo at ang suspect kalbo. Kahit parehas pa silang walang buhok, ilagay mo sa after investigation report. Tama? Kasi yan yung mga tanong na totoo naman. Diba? Hi, Kaljay. 2145, Leonor, that's my mom. Thank you so much for joining us. And 260 viewers, no, as of this time. So, yun yung mga tanong na totoo. Eh, ma'am, paano kung kalbo? Wala tayong makukuhanan, no? It doesn't matter. As long as na lalagay mo dyan sa after or SOCO report or after investigation report na parehas kalbo. Oh, so, lalong questionable, bakit madaming hair strand? So, again, the investigator on case will take charge. Anong gagawin mo dyan? So, you will be asking some to join you in the conduct of your preliminary investigation na tinatawag. Diba? So, yun lang naman yung mga bonus kung ano, no? Uy, Joy! Hayaan mo, okay lang kami lagi, Kyle. And of course, paring Joy, kanina ka pa dyan. Dami ko nang naturo. Joy 65790, kamusta ka? Kyle J, thank you so much for joining us. And yes! Mga chismoso kayo, no? Okay, Joy, kamusta ka na? Anong balita? Ito yung gusto kong lecture. Hindi puro theory. Oo, totoo yan. Siyan, oo, yung sagot ko. Sus. Gusto kayo. Oy, Joy, kamusta ka? Sabi niya, ito yung gusto kong lecturer. O, di ba? Ang dami namin dito nga. Nandiyan pa si Dr. Ada. Professor ko yun sa masters, yung kaninang binati ko. For the information of everybody. Sino? Si Doraemon. Okay, Doraemon, ma'am. Yan, professor ko siya sa masters, no? Lecturer din siya sa isang review center. And we planned also, no, to conduct online review before. Hindi lang natuloy, pero ayos na sana eh, no? Hindi natuloy kasi baka busy. Hayaan na muna natin siya. You know what? Yung mga ganyan tanong, JMR, no? I don't entertain that. Ako kasi, may mga investigasyon na nagaganap, no? And it will be very unfair para sa kanila na makialam pa tayo doon. No? So, with due respect to those mga ganyang na-involve sa ganyan, ay wag na natin yung pansinin. Ha? Okay, sa kanila na yon. May mga ongoing investigation na nangyayari dyan. Di mag-aral lang tayo rito. Okay, libre dito, libre. Okay. Well, the discussion and the topics that being discussed by yours truly is very good, no? And I do hope, yes, kaya na nila yon. Huwag na nating involve yung sarili natin dun para less stress tayo, no? Okay na yun. Part po ng PNP ang forensic team. Yes! Oo, mga police din kami. Pero kasi retired na ako eh. Nag-file ako na early retirement. No? Resign from forensic din po. Very technical yet exciting po. Resign. Elise, nag-resign ka sa PNP Forensic Group? Kilala ba kita personally? Baka. NUP ka. Thank you for your service. Thank you so much. Also, no? So, yun yung mga forensic knowledge na sinishare ko. Hindi siya, ay! Uy, si Jeron, no? Jeron! Oh, hello. Oh, kamusta kayo ni Joy and to some others na pumasyal, of course. Ito yung mga bonus. Ito yung mga previous, no? Kapag nasa Real McCoy na kayo, ito yung mga dapat nyong gagawin. Jeron, thank you so much for that heart me. Kamusta ba, pre? 3 little pigs. Ma'am Shibi, Ma'am Shibi, hi! Kamusta kayo? YS is in the house, of course. Adobong dinosaur, mabigat yun.
makunat yan. No po ma'am, PI examiner po from Region 3. Pampanga? Mm, nag-resign ka? Pulis ka? Nag-resign ka? Ayaw mo na? Oh, wow. Cupcake po. Yeah, cupcake. Alam mo na kung sino yan, YSC, no? Oo. Yes, kilala ka namin, of course. No? Kamusta ka and to your partner? Hi, Lauren. Hi, Shay. Ito naman si Gab. Alright, mamumute ka dyan. Bye-bye, Gab. We always entertain those questions with forensic relevancy only. Mm-mm. Carlos Apanta, thank you so much. 262 viewers, no? So please be mindful of those words. Oh, very good. Na ginagamit nyo. Kasi if it's irrelevant, so yun. Magkakaroon kayo ng automatic eviction. Sabi nga. Oh, very good, no? Okay. Tignan ko nga yung sinabi niya. Yung mga ganyan, doon na kayo sa headquarters. Okay. May kamukha kang artista. Ayusin mo. Sino ba yung artista na yan? Nandyan yung mga kumpare ko, baka magagalit. Ayusin mo, sino ba yung artista na yan? Andyan si Jeron, andyan si Joy. Andyan si Cupcake. Ayusin nyo ha. Kung sinong artista yan, baka kung sino yan. Hi ma'am, kilala niyo po ba si Sir Alan Balyarta? Hindi eh. Medyo matagal na akong nakaalis kasi dyan sa PNP Forensic Group. Paano niyo po na-obtain yung course career niyo po? I just, hi Topher. I'm a graduate of BS Criminology. Then, ang first job and last job ko is pagiging police ng PNP Forensic Group na dating PNP Crime Laboratory. And of course, consistent ka dapat sa forensic training. No? Oh, si Magnum. Oy, R-Cream na si Magnum. Ang dami nang bumabalik dito. 231. Galing kami sa 300 plus, no? Please do claim it right now. No? Hindi eh, tumagan. Hindi. So, lahat ng mga bumabalik saying thank you na dati nakikinig lang kami dito. O ngayon, yung tinuturo ko naman is, of course, is kung nasa polisiya na kayo, nasa pagpupulis na kayo. Very first case ko, unang salpak ko, pagiging SOCO member, rape case. Rape case agad. And apprehended yung suspect, of course. No, rape case ng isang may problema sa pag-iisip. Ginahasa siya, at ang gumahasa sa kanya, kausap namin. Kausap namin yung stepfather. Okay, so yun BS Criminology. I'm a graduate of AB Economics from La Consolacion College. And then, pumasok ako sa Philippine National Police kasi any 4 years course, di ba? And then 2 years na, para mas maintindihan ko pa, nag-aral ako ulit ng isa pang kurso. Ito na yung BS Criminology course. Since nandito ako sa PNP Crime Laboratory, PNP Forensic Group na tawag ngayon, so lahat ng klaseng trainings meron ng tao dyan. 57 likers, thank you so much. Please don't stop tapping your screen, ha? And this is very exciting. Tonight's topic and discussion is very exciting. This is all about free forensic techniques, no? Kapag nasa loob kayo ng forensics, no? Good evening po, ma'am. Padaan po ulit. Uy, kamusta ka na, Zane? Zane, may snappy salo. Thank you so much. Daan-daan lang? Ano po yan? Huwag kang dumaan lang. May mga case po ba na nagiging emotional kayo? Oo naman. Hindi man tayo, nagtatanong man sila, no, ito sharing lang, nagtatanong sila, bakit sa isang vehicular accident, kasali pa rin ang SOCO? Bakit? Kasi we're always being called because we are there for the proper identification, especially those victims that are already beyond recognition. Tama? And then, of course, we need to know more about how the incident happened. So, kaakibat or kasama ng kanilang sariling investigation team ang SOCO.
Now, sabi niya, ano po yung case na, ano man tanong niya? Na nagiging emotional kami. Siyempre, tao kami, di ba? Mm. So, halimbawa, nagkaroon ng vehicular accident, hating-hati siya. Siyempre, ikaw ang photographer. 2 piraso lang talaga. Hating-hati. So, photographer ka. Ayusin mo yung photographs mo sa kanya. I-establish mo na hiwalay ang katawan niya. So, you're going to take photographs of that. Ito yung upper body niya, ito yung lower part niya. So, magkaiba yung kuha ng photographs mo dyan. Kasi you need to establish that in court na itong victim nahati ang katawan dahil nasagasaan ng tren. See? Halimbawa, na itong victim tumalon magmula sa 32nd floor, tumalsik ang ulo, tumalsik ang legs, tumalsik ang braso. You need to establish that in court. Ito ang injury sustained by the victim. So, kukunan mo ng photographs yung braso nasa likod ng halamanan. Kukunan mo yung ulo niya nandoon sa 2nd floor na terrace. Tumalsik doon. Doon na stuck. Ang taas eh. Diba? So, kailangan lahat yun, establish mo sa court na ito yung injury sustained by the victim. Ito ang itsura ng victim. Nagiging emotional ka dyan. But wala ka magagawa kasi trabaho mo yan. And I've given so much of my all. That's why sabi ko nga, pagdating ng ganitong number of years, I just would like to file a retirement or an early retirement, no? Tapos na. I'm not very good with forensic chemistry, Joy, kaya hindi ko tinuturo. Sabi ko nga sa dean, dapat ang nagtuturo niyan, chemist. Yung binanggit mong exam, patungkol ba saan yan? Sa toxicology. I'm not that very good, but this is all about poisoning. No? So, may mga kaso ng poisoning, 260 viewers, no? In the conduct of autopsy or post-mortem examination of the human body, in the conduct of autopsy, pwede mo na sabihin agad yan sa medical legal officer that pa-request ako ng stomach content, doc. Para hindi makalimutan. Hindi man masama yun. Nagpapaalala lang. You need to remind the doctors that you need the result, no? About the alleged poisoning incident na nangyari or tinawag rather, no? So, anong sabi nga nila? So, kailangan natin ma-establish sa kanya na nagkaroon nga ng pagkalason. Lalo na kung mayroon siyang ginamit, like nandiyan yung mga ginamit niya na ininom. Let's say, bleaching detergent. Tama ba? Diba? Yun, diba? Or insecticide. So, paano mo ma-establish sa court yan? Through the results coming from the medical legal report. So, saan nila kukunin yun? Sa stomach content. Dulce! Kamusta ka na? Ano yung balita? So, saan nila kukunin yun? Sa stomach content. Okay? So, you need to, kamusta sa'yo, Dulce? So, you need to remind the medical legal doctors na kailangan natin ng stomach content for examination, no? Para ma-establish natin. Yeah, ito nga, may chismis ako. 227 viewers. No? Oo. Yung bleaching, ito ba yung Z? Baka naman. Diba? Yung mga bleaching detergent. Liquid bleaching detergent. And then, another is muriatic, no? Yung mga ganyan. Halimbawa, ito nga yung liquid bleaching detergent lang. No? Halimbawa, ito hindi to muriatic, meron kaming kaso nagkain laban. So, nag-commit ng suicide. Kwento lang ba? Story time muna tayo. So, nung nag-commit ng suicide yung isa, nilaklak niya. Walang chaser. Jeron. Enjoy. Walang chaser. Nilaklak niya yung liquid bleaching detergent. Alam niyo na kung ano yan? Liquid bleaching detergent na babasa ko dun Dito pa lang, nung in-autopsy, dito pa lang, lutong-luto na So, nasalba siya for some time, pero namatay din It's a 16-year-old na lalaki. Mga story time. Hindi nyo naman kilala yun. Hindi naman ako nag-name drop, no? And gabi na. So, halimbawa naman, may nasunog, may nakuryente.
makikita mo yan, malinis. Pero pag binuksan na yan ng mga medical legal officer, itim na itim, lutong-luto yung loob. Sa labas wala. Di ba? Oo. Pero pag binuksan, na kuryente kasi napahawak. Halimbawa, laking voltahe, napahawak siya, construction worker. So, malinis yan. Pero kapag binuksan na, yun na, sunog sa loob. Ma'am, forensic, marirecover ba yung mga data ng laptop kahit deleted na? Sa ACG, meron sila dun, mga forensic, computer forensics, digital forensic, and they were trained, no, for that, sinasabi mo deleted. I-extract nila yun. They're going to extract all those messages, no, from the laptop and from the, lalo na yung mga CP, they're going to ask the network, no? Nangyayari yun. I-ask yung network dun sa number na yon, then lalabas lahat ng messages. Nangyayari yun. Hindi kami dyan, all those mga ganyang scenario, anti-cybercrime group ang gagawa niyan. Sila lang yung in authority to do that. And that is being requested by the investigator on case. Kaya dapat snappy ang mga investigator on case na yan. Kasi physical and biological evidence ang sa amin. Pagdating na sa gadgets na yan, andyan na papasok ang computer forensic or mga digital forensic. Sila lang yung capable of doing that. Kasi sila yung trained, properly trained sila pagdating sa mga cyber crimes. So, if those cyber crimes, no, with the help of those gadgets, no, through the use of computers, of course, no, so meron silang mga pamamaraan how to extract messages. But if the messages coming from cellphone, yung mga may cellphone dyan, no, tapos ito parte ng ebidensya at sinubmit to for laboratory examination, definitely ito turn over yan sa ACG. Sa anti-cybercrime group kasi mag-extract sila ng messages. And then, they are also in authority or capable of asking the network, no? Basta may ongoing case, walang problema. Ilalabas lahat ng messages doon. Kasi nagkakaroon ng investigasyon eh. Kaya nga, ang investigasyon kailangan maganap kapag may pag-aalinlangan. Hindi masama yan. Yan ang itatakpo ninyo at dapat nyong matutunan. Para mapatunayan natin kung ano ba talaga ang nangyari. Okay? Yan ang kahalagahan ng investigasyon. And it's very good na merong mangyayaring investigation para mapatunayan kung sino talaga ang may sala. Kung totoo ba ang sala na nagawa. Yun ang pakaisipin nyo. That's why, be very thankful na merong ongoing investigation. Because that's a part of human rights. Hindi ka pwedeng arestuhin at ikulong. You need to undergo an investigation from the investigator on case and forensic investigators and computer forensics, digital forensics. Tama? Hindi ka pwedeng arestuhin kasi may mangyayaring investigasyon para mapatunayan yung mga binibintang sa inyo. Yun ang tumpak at correct na pag-iisip kung bakit may mangyayaring investigation. So, halimbawa, submitted yung mga cellphone nyo, yung mga laptop nyo, i-extract yan. And, itong mga investigator in case, if you're snappy enough, for this kind of investigation, you can easily request the network, to extract all those messages para malaman natin ano ba nangyari. Kasi ito lahat nandito lahat. Anong tanong niya? Malalaman ba yung trajectory ng bala sa blood splatter? Are you asking for blood splatter or blood spatter? Dalawa kasi yan eh. For the information of everybody, dalawa yan. Blood splatter and blood spatter. Okay? Spells with letter A yan na parehas. Hindi yan O. Sa bilyaran yun. Spatter. No. So, parehas yan, no? Ano bang gusto mong tanungin? Kasi sa trajectory examination kasi, we are all after for the positioning of the firer. Tama?
trajectory examination. Now, sa blood pattern analysis, iba na naman to. Sa blood pattern analysis, under dito, yung blood splatter tsaka blood spatter. Nakakalito. Diba? Dinadahan-dahan ko. Ang magtatrabaho niyan, blood pattern analyst, yung BPA. Okay. Now, yung sinasabi mo, kasi ang unang talsik na pinakamataas, free lecture na naman to. Okay, ang pinakamataas or pinakamalayong talsik ng dugo, yun ang i-consider na first injury sustained by the victim. Sa lakas ng impact. 'Di ba? So, papasok ang velocity. Papasok ang speed. Salute ACG. Yes. 'Di ba? So, yung pinaka-last drop, ito naman yung pinaka-last na injury sustained by the victim. Kung ito yung huling saksak, ito yung unang saksak, yung mga ganun. So, sinusukat yan. Mini-measure yan ng sketcher, syempre. Para malaman natin kung ano yung unang saksak, huling saksak. And that's under blood spatter. Ayun, salamat po. Ang alin. Nahit ko ba yung tanong? No? So, ganun nahit ko ba yung sagot sa tanong mo? Kasi pag marami na, nadadaanan natin tanong, naka-experience na po ba kayo na may nanuhol or nag-bribe sa iba? Walang ganun. Hindi nila kaya, ang mga taga-forensic group. Imagine na, ebidensya to. Kung susuhulan mo yan, sasayangin ba namin yung karir namin for some pesos? Sayang naman. Kung mag-one time, big time ka, magkano lang. Habang buhay mong trabaho yan. Tama? So, walang nangahas na magsulsol para baliin or ibahin yung findings. Walang ganun. Oo. Medyo maselan kasi, di ba? Mahirap mangyari yung iniisip. Kaya nagkakaroon ng suhol kasi may gusto kang ipagawa. Ano na bang gagawin namin dyan? Por mga ebidensya yan. Di ba? So, mahirap yun. Kasi dadali niya sa korte. And tatayuan mo yan sa korte. Yes, oo. Yun yung trajectory examination na tinatawag. Ha? May case po ba na ang family ng brutally killed person na hindi pumayag na yun? Meron, marami. But, kailangan kausapin sila ng medical legal officer, kailangan kausapin sila ng mga medical legal doctors, no? But of course, we respect also some religions, no? Na they have their own beliefs not to conduct autopsy. With high respect, of course, rerespetuhin natin yung mga yan, ano? So, teka, umakyat siya. Yung sasabihin nila na paano sagutin natin to isa-isa. Yun na nga, yung family of the victim, hindi pa ako tapos doon. No? Kakausapin kasi sila ng mga medical legal doctors. As much as possible, for the continuation of the investigation, kailangan ang pamilya pumayag at hindi pwedeng humindi as much as possible, no? Sa mangyayaring autopsy. Kasi yung katawan ng biktima, isang malaking ebidensya po yan. Yan ang ebidensya mo. Bakit? I-autopsy mo yan to determine the cause of death, ang ibig sabihin ng autopsy. Kukuha ka ng paraffin examination sa kamay niya. Paraffin casting of the hand for examination for shooting incident. Hair fiber analysis for DNA. Structure of teeth for forensic odontology. Of course, no, to identify, and of course a fingerprint to identify the victim, no? And some others, if the victim allegedly gumagamit ng drugs, pwede ka mag-extract ng urine while conducting the autopsy. So isang malaking ebidensya yan. Kasi may nilabag na batas yung kriminal. So people of the Philippines versus that Juan de la Cruz na ang laban. So, kailangan talaga natin ng autopsy dyan. Kasi may nilibag kang batas. Hindi ka lang nagkulang sa family of the victim. Hindi ka lang nagkaroon ng atraso. Sa pamilya ng biktima, nagkaroon ka ng atrasong malaki sa batas ng Pilipinas. So, how in the world na magkakaroon ng pag-ayaw sa autopsy para magtuloy-tuloy ang pag-iimbestiga? Okay? So, yun lang
Thank you so much, 179 viewers. Nagkanya-kanya na kayo sagutan dyan. If someone killed using knife or hanger, the weapon po, track. Okay, we keep on making a crime scene search method naman. Oo. So, at least, di ba, we've exerted so much effort hanggang ma-trace natin yung mga sinasabi mo na binaon. Okay? Hindi rin naman nagtatagal. Nakukuha rin naman yan, no? Of course. Sino-surrender din yan. Kapag sinurrender yan, kailangan surrender nyo po yan sa investigator on case, ha? Kapag hindi nakita, doon sa crime scene search na ginawa ng mga taga-forensic investigators or SOCO, at after a while or after the crime scene processing, may nag-surrender kasi may nakakita or may nag-surrender, halimbawa, 176 viewers. Sasabihin nyo to sa investigator on case, hindi sa mga taga-SOCO. Kasi investigator on case ang may hawak ng kaso. So the investigator on case will again ask through letter request sa forensic investigators to conduct again crime scene processing or crime investigation doon sa natira pang ebidensya na sinubmit. Ang tawag dun for submission. Wala na kasing crime scene processing na nangyari. Okay? So, sa investigator on case po, no? So, yun lang. And 64,000 likes. Maraming salamat. 165 viewers. It's already 12:44. 15 minutes to go. Tama, ang hirap pumasok ngayon sa PNP. That's why. No? Gagalingan nyo. Kasi kung lahat kayo nakapag-comply sa requirements, saan kukunin? Sa GWA. Kung hindi ka naman nagsipag nung araw, paano na? Diba, no? Ma'am, explain naman, no? Nakong hirap niyan. I'm not that very good dyan, eh. Baka hindi kumasagot ng tama. Diba? Oo, yung tungkol sa crack ng glass. Kasi hindi ako sumasagot ng hindi ko alam. Baka magkamali tayo dyan. Alright, thank you so much. Of course, umabot tayo ng 300 na 165 viewers. Those are the previous, no, na makukuha nyo sa akin as to your forensic learnings. Thank you so much sa aking partner moderator, of course. And si Softly. And of course, to my mom, 2145. Maraming salamat for taking time out na makasama dito sa live. May sino naman nagsabi niyan? Shelly Ace. Okay, if that is the case, then consider that. But, as much as possible, in the conduct of paraffin casting of the hand, ang pag-paraffin cast ng kamay, okay, hindi hanggang dito. Hanggang dito po. Tandaan nyo, hanggang dito. Kasi yung iba, pag nagpa-paraffin cast, hindi na ituturo eh. Hanggang dito lang. Hanggang dito po. Hanggang mid-forearm. Okay? Oo. Kasi hindi pwedeng hindi. Kasi, once na nagpaputok ka, definitely, all those gunpowder or GPR, embedded agad yan sa first layer of the skin, which is the epidermis. No? So, if that is the case, kiniklaim na nakuha ng hangin and whatsoever, andyan naman ng mga forensic examiner para mag-attest doon sa sinasabi nyo, no? Sa court, no? Magbigay ng testification na wala siyang, nag-negative siya for GPR. So, that's their problem now, no? So, mag-a-attest lang sila sa court or testify rather. Okay? 65,000, thank you. How do you determine po kung ilang stab wounds from one area lang po? The forensic medical legal officer ang dapat dyan sumagot. I don't want to elaborate my answer pagdating dyan kasi nakakaya. May mga bisita ako or mga taga PNP forensic group na mga medical legal doctors. No? Baka magkamali akong sagot. But definitely, the answer will be the medical legal doctors na ang sasagot dyan, hindi ako. No? Ibig mo kasing sabihin, isang area, ang galing naman niya sumaksak. Isang area, hindi umaalis, then ilang ulit niya lang doon. Kasi definitely, yung impact nun, mag-iiba ng position yun eh.
Diba? Minsan tuloy, iniisip ko kung totoo ba yung mga tanong nyo. Good morning po. Thank you, Blue Lady, no? Kung totoo pa ba yung mga tinatanong nyo. So, isang area lang yan eh. Diba? Isang area lang. So, pag saksak, ibig mo sabihin, hahanapin niya yung area may ano agad, stab wounds, doon niya pupunuin ng saksak. Eh, pag may impact yan, mag-iiba-iba ng pwesto yan eh. Minsan tuloy, di ba? Kaya nga, investigador ka ng krimen. Bago mo mabigyan ng ano yan, mag-iisip ka talaga. You need to analyze everything about that injury sustained by the victim. Sa lakas ng impact, hindi mo ma-maintain na isang area lang. Mag-iiba-iba yan ng area. But if that is the case na i-insist mo, let the medical legal officer answer your question. Okay? So, yun lang naman. Thank you. Hindi ko alam kung saan ito pala yung camera ko, dito ako nag-explain. Hindi ba alam, matatapos na tayo. Pwede bang tanong? Basta yung mga tanong nyo is may forensic relevancy. And what's the worst case you have encountered? Chop-chop po. Good evening, Yori. Sana po, saan po kayo nagtuturo? Parang same po ng uniform namin yung sa background niyo po. Background ko, because I was once a forensic member of the PNP Forensic Group, dating crime laboratory. Background ko yan. Hindi, ako yan eh. Yung nagtuturo ako, yung nag-responde ako dito sa Alabang, and then some others na tinuturuan. Ayan, ito naman, ano to, sa TS, training service, PNP training service. Kasi may mga specialized course yung mga kapulisan. I was the subject matter expert. Police ka po before. Retired na po. I've never been to Festival Mall. Paano ba yan? Nahiya ako magpa-picture. Pero yung si YSE, lagi kami magkasama. I've never been to Festival Mall po. Baka medyo kamukha ko lang yan. Pag nakita nyo ako, magpa-picture kayo agad para malaman natin matagal na. Kahit po matagal na. Di ba? Festival Mall din yung sa may Alabang. Philinvest. Tama ba? Kahit saan yung Festival Mall. Yan ba yung sa may Alabang? Sa Philinvest? May mga responda kami nung unang panahon sa hardest forensic. Pero hindi po ako nagpapasyal dyan. Oo. Anong gagawin ko? Hindi po ako mahilig mamashoot sa malalayo. Lalo mo traffic. At kahit matagal na po, never been there. Pero kung makikita niyo po ako, gaya ng iba, pa-picture kayo agad. Okay naman ako doon. Wag po kayo mahihiya. Para may content din ako. Marami dyan, sa akin, yung mga nagpapapicture. Kino-content ko naman, nilalagay ko naman dyan. Para syempre, makita niyo rin yung sarili niyo. What rank and year did you retire? Naku, huwag mo nang alam eh. Basta kailan lang. Ano ako, PEMS from, dito. Early retirement. Yan. Okay? Mayayari pa ako dyan sa Festival Mall mo na yan. Hardest forensic subject? Lahat kasi. Oo. Lahat. Wala naman madali. Kasi nga, iba-ibang klaseng ebidensya yan. Like, forensic photography, ano ebidensya mo? Photographs, right? Pagdating sa fingerprint, ano ebidensya mo? Of course, that's for personal identification. Mahirap magkamali dyan. Question document examination. Personal identification yun through writing. Mahirap magkamali dyan. So, lahat. Polygraph examination. Sasabihin mo, hindi admissible in court. But, it could be one good reference, no, in the conduct of investigation. For all those irrelevant and relevant questions, that will be your great reference and basis, no, in the conduct of investigation ng isang investigador. You will rely also on that mga relevant and irrelevant. Magsisimula ka rin. Firearm, of course, mahirap din. Lahat mahirap. Kasi ebidensya yan. You need to prove that in court na ikaw, yung mga ebidensya na nalikom mo, nakuha mo sa scene of the crime is of the same evidence na pre-present mo sa kanila. Same rank as my father's current rank. Oh wow, thank you, Roster. Pabasbas. Incoming crime, 4th year student. Incoming criminology for magsisimula na ako mag-review ng bakbakan. Be sure. Tsaka huwag kayong
masyadong paalis-alis, panomo-nomo sa kalye. Kasi kailangan nyo ng magandang record. Kailangan no derogatory record ka sa police clearance at saka sa NBI clearance. Kaya huwag masyadong makulit pag fourth year na at saka pagkukuha ng board exam. Okay? Ay, question lang po, bakit po ginagamit ang polygraph as evidence even though listed po siya? No, kaya lang nababanggit ang polygraph as one good reference in the conduct of crime investigation, not forensic investigation. Okay? Kaya nga sabi ko, that will be your great and good reference and basis in the conduct of crime investigation to which gagawin ng investigator on case, but not the forensic investigators. Sino pinakasusi ng tagumpay mo dyan sa gagawin mong reference at basis ng polygraph examination result? It's none other than the polygraph examiner. Tama? 29 shares, of course, 67 toppers. Thank you so much, 67 likes. And of course, we've reached 300 plus viewers. Thank you so much sa tiwala nyo. So, every Tuesday and Thursday, live tayo ha. Live nyo to, hindi ako. Kasi hindi naman to ako lang mag-isa rito, no? Because I'm referring also to your questions, no? So, yun yung sagot ko ha. The questions like the irrelevant and relevant question, ito yung gagamitin mo in the conduct of crime investigation. And that's the tasking, duties, and responsibilities on top of his shoulder, investigator on case. Not the forensic. Diba? Polygraph examination result. But, kanino manggagaling ang key to success when you are presenting the polygraph examination result inside the court? It's none other than the polygraph examiner. Okay? Parang FBI po yung tingin ko. Thank you so much for that very good comment. So, yun lang. Worst motorcycle accident, ano po eh? Wala! Hindi naman ako nagmamotor. Peklat lang yan. Nakita nyo ba? Saan ba yun? Bakal man yung kamay ko sa kanan, pero hindi ako nagmamotorcycle. Wala ka experience dyan. On incoming second year BFS po ako. Thank you so much sa paglilina. Oh, wow. Ano ba yung nalina ko? Thank you rin sa sagot mo. Second. Oo. Yung kanina sa polygraph. Alright. Thank you so much. Uy, 12:55 na. Shower out. I'm in case po. Very good. Now, 5 minutes to go and I'm gonna give you free shoutout but definitely napakadami nyo. Okay? So, thank you so much for giving us your time. Me and my partner, Softly, and my mom would like to say thank you so much sa time na binigay at sa tiwala na binigay nyo sa amin ngayong gabi. Please feel free to join us again every Tuesday and Thursday. No? Kwento-kwentuhan lang. Hindi nga sana ako magla-live. But of course, di ko kayo matiis na magbo-board exam. Yan. Tsaka kwento-kwento rin. No? Jamie FS, thank you ma'am, thank you rin. Dun sa mga backdoor, backyard, backgate, kung saan man kayo nakaback. Okay, thank you so much for joining us. No, it's 4 minutes to go and uy, yan ang gusto ko sa'yo. And of course to my very very good friend Jeron, and of course 65790 Joy, kamusta ka? Soon, very very soon. Ma'am, hi ma'am. Mimi? Yes. Saan ko kaya ito naging estudyante, ma'am daw? Okay, what about? May tatanong ka, Mimi? So Joy, and to some others na kaibigan namin sa kabilang channel or sa kabilang account namin rather, no? Best Half 16, please do wait for the right timing because Nurse Jen, sunod-sunod ang kanyang pag-duty this time. Hindi magtagpo ang aming schedule. Alam niyo naman, pag nag-umpisa kayo mag-live, walang tayuan hanggang umabot na kayo sa games, di ba? So, kaya hindi kami makapag-live sa Best Half 16 masyado. But of course, no, with the presence of my partner moderator, Softly, andyan naman siya, and of course, my mom, no? Okay, thank you so much. And it's going to be 3 minutes na lang. Oo!
next live natin pag-usapan. Paalala mo, Bon 1101, punta ka. Yung mga tungkol sa multo-multo na yan, sus Mariose. Oo. Oh, at sana yan lang naman yan. Ako kasi hindi mo naman maaalis yun. Kasi all those victims, next Tuesday na para meron tayong pag-usapan. Ha? Okay, kasi matatapos na, mahabang kwento yan. Okay, so ballistic, hindi ako magaling dyan sa ballistic. Oo. So, just make use of the time. My best half 16, no? Please feel free to visit us on our other account, my best half. Kakatakot po. Takot ka pala. Uh, sige, paalala niyo. Pero konti lang, pero totoo naman yan, no? Joy, kamusta? Namimiss na natin yung body taktakan natin dyan sa TikTok, ano? Na any time of the day. Soon. Oo, kasi sobrang nagkaroon kasi ng rigo doon sa schedule nila eh. Kaya, ayun lang. Sobrang tad-tad siya ngayon sa oras. QDE ma'am, mahirap. Oo, sabi ko nga lahat mahirap. Walang hindi. Tagal pa ng Tuesday, ganda po ng discussion mo, Papi. Eh di umaten. Petiks-petiks muna. Magdasal ka muna. Okay, yung mga ganun, no? Dasal-dasal muna yung mga natatakot. Aspiring so cooperatives, takot sa patay. Maalis din yan. Yung mga takot-takot na yan. Attend kayo ulit every Tuesday and Thursday para paalala nyo ano bang gusto nyo topic, kwentuhan, and then yung mga libreng tips, of course, and techniques. Also on how to take proper fingerprints, no? Taking baliktad na. Proper taking of fingerprints, no? Oo, yung mga tanong na gano'n. Yung mga tanong ako, kahit po ba, hindi ko alam yan. Ano, hindi? Okay. Ano po ginagawa ng forensic? Marami. Sa tingin mo, ikaw anong ginagawa mo pag photographer ka? Of course, you're capturing photographs, no? They're capturing images to be presented in court nga lang. Kasi meron tayong tinatawag na forensic investigation. Oy, pabasbas ma'am, be sure to pass the board examination because from this time on, kailangan i-claim na napapasa ka. Okay? So, I'll see you again. Sabi nga ng iba dito bumabalik. Thank you so much. Nakikinig lang ako dati. Ngayon, archive na rin ako. Di ba? Alam nyo, may anting-anting tayo dapat. Marami ditong pumapasa na nakikinig lang. May dala akong swerte. 10% bigyan kita ng swerte. Yan. Sa forensic ka. Thank you, ma'am. Claim it na. I-claim nyo lang. I-claim nyo lang. That's positive attitude, di ba? You claim that you're going to pass the board examination this coming August 1, 2, and 3. It's piso already. It's 1 o'clock and yet 104. Nandiyan pa kayong lahat. Okay, so lahat po ng tanong nyo, we will going to entertain that next Tuesday and Thursday. Okay? So, 106, bye-bye now. Alis na kayo dyan. Lipat na kayo ng live or matulog na po kayo. And of course, special thanks to my partner, YSC Softly, and of course, my mom, 2145. My very good friend, of course, Joy. Kamusta ka? And Jeron. And to some others na dumaan. At yung mga nagbash at nangulit, no? Next time wala na, wag na kayo dito. Okay, kasi ang dami nating gusto matuto. Okay, it's already 91 viewers na lang. So, maalis na sila because it's already 1 o'clock. Thank you so much for joining us and I hope to see you again next week po, ha? Enjoy, of course, no? Please, do stretch out more patience kasi gusto na namin ulit makasama every time we go on live, any time of the day. Thank you so much for the support, Jeron, Joy, and Babe. And to some others, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Again, bye for now. See you again next week. Bye everyone. Thank you.